Siya man ay natigilan na talaga. Malaki nga ang posibilidad na anak niya ang anak ni Alexa. Pero bakit inilihim nito sa kanya iyon? Naguguluhan siya sa kung bakit inilihim ni Alexa ang pagbubuntis nito, the fact na alam nito kung nasaan siya mahahanap. Ang bahay nila ay iyon pa rin. Katok ng pintuhan ang muling gumambala sa kanya. Pumasok ka na. Attorney, natawag si Miss Alexa. Gustong makuha ang private number mo. Emergency lang daw. Ibibigay ko ba? Tanong ng HR sa kanya. Yes. Agad na sagot rito. Nakitang tumango ang ginang saka umalis. Agad na nagpaalam kay Noel sa kabilang linya saka hinintay ang tawag ni Alexa. May sapantaha na siyang tungkol ito sa anak. Habang panay ang tanaw sa cellphone na nasa ibabaw ng mesa ay hindi siya makapag-focus sa mga tinitingnang papeles. Nasa malayo ang isip. Gabi, ulit sa pangalan ng anak ni Alexa na sinabi ni Noel. Nagbunga nga kaya ang makailang ulit na nangyari sa kanila ng babae. Dahil sa dami ng tumatakbo sa isipan, ay nasapo na lamang niya ang ulo hanggang sa tumunog ang cellphone niya. Agad iyon dinampot pero nawala rin agad. Nag-miss call lamang ang numerong hindi nakarehistro. Alam niyang si Alexa iyon. Tatawagan niya sana ito nang tumunog ang cellphone niya at sa pagkakataong iyon ay text ang dumating sa kanya. Hi! Si Alexa ito. Magkita tayo sa coffee shop malapit sa dati kong opisina, 9 PM andyan ka na. Iyon ang laman ng mensahe ni Alexa sa kanya. Agad na sinipat ang relong pambisig niya at nakitang 6:00 pa lamang. Isang oras lamang ay magsasara na rin ang kanilang opisina. Pagka-uwi sa bahay nila ay agad na naligo si Alexa. Hawak na rin niya kasi ang personal na numero ni Gavins matapos hingin sa HR ng mga ito ang numero nito. Noong una ay nahirapan pa siyang kunin, ngunit persigido siya at kalaunay binigay rin ito sa pahintulot na rin daw ng lalaki. Habang lula ng jeep kanina ay tinawagan niya ito, ngunit nahihiya siyang kausapin ang lalaki kaya nagpadala na lamang siya ng mensahe. Naguguluhan pa rin siya kung dapat pa ba niyang hingan ito ng pabor, pero habang naaalala ang kalagayan ng anak ay tila sinasakal ang puso niya. Ilang ulit na tinatanong ang sarili bakit nangyari iyon sa anak. Napakabata pa nito para magkaroon ng ganoon kalubang sakit. Kakayanin ba ng murang katawan na paglabanan iyon? 8:00 nang ganap siyang makagayak. Inipon ang lahat ng lakas ng loob para sa paghaharap nila ni Gavins. Hindi niya alam kung papaano magsisimula pero bahala na. Basta ang mahalaga ay gagawa siya ng paraan para sa kaligtasan ng anak. Medyo naipit pa siya ng konti sa traffic, kaya panay ang dasal niyang makarating na sa lugar. Baka kasi hindi maghintay si Gavins kung sisiputin man siya. Maaga pa lamang ay naruroon na si Gavins sa sinabing lugar ni Alexa. Hindi na siya umuwi pa dahil hindi rin naman siya mapakali. Kaya pagkatapos ng opisina niya, ay dumiretso na siya sa lugar at doon hihintayin si Alexa. Kumain na rin siya at umorder ng kape. Nakakadalawang kape na siya ngunit wala pa ring Alexa na dumarating. Panay din ang sipat sa relong suot. 5 minutos na lamang bago mag-9:00. Muli siyang humugot ng buntong hininga, dahil mukhang hindi naman yata tutupad ang babae sa sinabi nito. Naiinis na si Gavin sa isiping iyon, hanggang sa matano sa salaming pintuhan ng coffee shop ang babaeng pababa sa pampasaherong sasakyan na tumigil roon. Napalunok si Gavins nang makita ang mukha ng babaeng kanina pa ay hinahagilap ng mga mata. Nakita niyang napatigil pa ang babae, at kagaya niya ay sumanghap muna ng hangin bago muling naglakad. Pagpasok ni Alexa sa coffee shop ay agad na tumambad sa kanyang paningin ang nakatingin ring si Gavin sa kanya. Ilang segundong natigil ang mundo niya bago nakakilos. Hinakbang ang mga paa papalapit sa lalaking nakaupo sa isang mesa. Halatang kanina pa roon ang lalaki dahil nakakadalawang tas ang kape na ito. Kay kisig nga nito sa suot. Halatang mataas na ang narating nito. Ang lalaking nahihiya noon ay may kumpiyansa na sa sarili. Sorry late na ako, nahihiyang panimula. Ayos lang. Nasa oras ka, anang naman ni Gavin saka pinaghila siya ng upuan. Nanginginig siya ng makaupo. Mataman siyang pinagmamasdan ng lalaki kaya mas lalo siyang nako-conscious. Hindi tuloy siya makatingin dito ng tuwid. Biglang tila naumid ang dila at hindi siya makahagilap ng sasabihin. Ilang minuto silang natahimik pareho.
Sa pag-aaral ni Gavins kay Alexa, tila napakaraming nagbago sa babae. Wala na ang dating babaeng may malakas na kumpiyansa sa sarili. Looking at the girl in front of him. Tila isang babaeng napakamahiyain. Wala na ang matatalas na salita nito, at tila pati dila ay nalunok na nito, dahil mukhang wala itong balak magsalita. Ahem, tikim ni Gavins para pukawin ang pansin ni Alexa. Nagtaas ng mukha si Alexa. Hindi niya alam kung ano nga ba ang sasabihin sa kaharap. Paano sisimulan at ano ang magiging reaksyon nito? So, what do you want to talk to? Ani ni Gavins. Bakas sa mukha ni Gavins ang kaba. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lalaki lamang. Do you still like me? Ipon ang lakas na wika sa lalaki. Nakita niya ang pagtiim ng tingin ni Gavins sa kanya. Noong una ay nakipagsukatan siya ng tingin sa lalaki, pero unti-unti siyang natalo kaya mabilis siyang umiwas ng tingin. Why? Dismayadong wika ni Gavins. Buong akala kasi niya ay sasabihin nitong anak nila ang anak nitong si Gabi. Napapikit si Alexa kasunod ng pagpatak ng luha sa kanyang mata. Can I ask you a favor? Nagsisimulang garalgal ng tinig niya. Say it, ani ni Gavins. Matagal-tagal bago muling nagsalita si Alexa. Nakikiramdam sa kung ano ang sasabihin ni Gavins. Ano iyon? Ulit ni Gavins na tila naiinis na at ayaw pa siyang diretsahin ng babae. Kailangan ko ng tulong mo para sa anak ko. I am willing to be your slave. Tulungan mo lamang ako, basag na tinig na ni Alexa. Namayani ang katahimikan at muling hinintay na muli itong magsalita. My child was so sick. He had leukemia. Sab-sab na wika ni Alexa. Maging si Gavins ay nagimbal sa sinabi ni Alexa. Sa katunayan ay napatayo siya nang marinig ang sakit ng bata. Napakuyom ang palad niya. Kita niya ang pagyugyug ng balikat ng babaeng nakaupo. Nang mag-sink in sa utak ni Gavins ang sinabi ni Alexa, ay hindi na niya napigil ang tanungin dito ang bagay na bumabagabag sa kanya. Anak ko ba si Gabi? Matigas na wika niya. Napatigil si Alexa nang marinig ang sinabi ni Gavins. Paano nito nalaman ang pangalan ng kanyang anak? Paano mo nala, putol na wika? I don't care where, when and whom I learned about it. Answer my question. Malakas na tinig ni Gavins na nakakuha ng ilang atensyon ng mga ilang customer at staff ng coffee shop. Tell me, anak ko ba si Gabi? Ulit niya. Natigilan si Alexa. Silent means yes. Tama ba ako? Bakit Alexa? Bakit mo inilihim sa akin ito? Panunumbat ni Gavins sa kanya. Nenas palalo si Gavins dahil wala ni isang salitang lumabas sa bibig ng babae. My God Alexa, nasaan na ang Alexa na nakilala ko? Ang babaeng matapang at kasing lamig ng yelo. Kutsa ni Gavins. Nangangalit ang bagang ni Alexa sa narinig sa lalaki. Bakit? Tinatanong mo ako kung bakit? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Ikaw ang lumayo, masyado kang naging busy sa pangarap mo. Sa gusto mong gawin sa buhay mo. Naalala mo noong graduation ball ninyo. Raniel asked you kung ano ang plano mo sa akin. And you answer, you don't know. Masakit marinig buhat sa'yo na wala kang plano para sa akin, sa atin. Natigilan si Gavins sa sinabi nito. Naalala niya nga ang tagpong iyon. Pero he gives his reason why dahil gusto niyang maibigay ng buo ang pangalan dito. So, anak ko nga si Gabi. Muling ulit sa babae. Sa sinabi kasi niya ay sapat ng kumpirmasyon na anak nga niya ang bata. Mukhang sinadya ni Alexa. You're too selfish, Alexa. May sakit na ang anak natin hindi mo pa magawang aminin sa akin. My God Alexa, leukemia ang sakit ng anak ko. Ganoon ba kahirap ibaba para sa'yo ang pride mo? Inis at naiiyak na wika ni Gavins. Tila mababaliw sa isiping may malalang sakit ang anak na hindi man lang nakikita. Nasaan siya? Agad muling wika ng makabawi. Wala nang nagawa si Alexa nang hilahin siya ng lalaki at samahan itong papunta sa ospital kung nasaan ang kanilang anak. Maging si Helena ay nagulat nang makita silang magkasama. Bakas man ang gulat rito ngunit makikitang masaya ito. Kuya Gavins. Bulalas nito nang makita sila. Nananatili sa intensive care unit ang anak, habang puno pa rin ng tubong nakakabit sa katawan ng sanggol. Agad na sumilip si Gavins sa salamin ng pintuan. Nasapo niya ang ulo sa labis na awa sa anak.
Hindi malaman ni Alexa kung lalapitan ba niya si Gavins. Takot na takot siya dahil baka sumbatan siya nito sa ginawang pagpapabies sa anak. Halos hindi natitinag si Gavins sa kinatatayuan, at nakatanaw lamang sa anak. Habang ang magkapatid na Helena at Alexa ay nakaupo sa upuan sa labas. Dumating ang isang nurse upang muling turukan ang anak ng ilang gamot. Masusi silang nakatanaw sa labas, nang makita ang pagpapanik sa mukha ng dalawang nurse na nasa loob kung saan naruroon ang anak. Anong nangyayari? Nag-aalalang wika ni Alexa. Nakitang agad na pinindot ng isang nurse ang emergency button, at maya-maya ay mabilis na dumating ang doktor at ilan pang nurse. Agad nilang sinalubong ang doktor na nagsusuot pa ng mask at gloves. "We'll talk later," iyon lang ang sabi nito saka pumasok sa loob ng silid. Mas lalo pa silang natakot nang tinibinggan ng nurse ang salaming sinisilipan nila. Panay ang alaw ni Helena sa kanya, samantalang nanghihinang naupo sa upuan si Gavins, sabay yuko at sapo ang mukha. Batid niyang sinisisi siya nito sa mga nangyayari sa anak. Sa labis na pag-iisip at pag-iyak, ay nawalan ng malay si Helena habang yakap siya ng kapatid. "Ate, ate," tarantang salo ni Helena sa kapatid na nawalan ng malay. Mabilis na nagtaas ng mukha si Gavins, at mabilis na sinaluhan si Helena na tila ngalina sa paghawak sa kapatid na walang malay. "Alexa," hawak niya sa mukha ng babae, ngunit tila wala itong malay kaya binuhat niya na ito at tumawag ng doktor. Nang magkamalay si Alexa ay napabalikwas siya sa hospital bed na kinahihigahan. "Ang anak ko," agad na wika. Mabilis naman itong dinaluhan ni Gavins. Mahigit 2 oras din itong nakatulog matapos turukan ng mga nurse ng pampakalma. Kailangan nito iyon para makapagpahinga. Inayos na lahat ni Gavins. Maging ang papa niya ay hiningan niya na rin ng tulong para sa kalagayan ng anak. Inaayos na ng ama ang agarang paglipad nila sa Japan, para masimulan ang mga treatment sa anak. Ipinaliwanag ng doktor na hindi naman sasailalim sa chemotherapy ang anak, kundi may mga dosage lamang na ibibigay rito through injection. "He's fine, magpahinga ka na muna upang may lakas ka. Dad looking for our flight as soon as tomorrow," kalmadong wika ni Gavins sa kanya. "Flight?" ulit niya. "Yes, I talked to the doctor and learned about our child condition. Kaya huwag ka nang mag-alala," saad pa ni Gavins. Naguguluhan man ay minabuti niyang sundin na lamang ang lalaki. Pinilit ipikit ang mga mata kasunod ng paggagap ni Gavins sa kanyang mga kamay, ramdam niya ang paghalik nito roon. Mas lalo tuloy siyang hindi makatulog, lalo pa at naramdaman din nito ang paghaplos nito sa kanyang pisngi kasabay ng pagbulong nito. "Mahal na mahal pa rin kita, Alexa. Kayo na ng anak natin ang buhay ko." Nalulugod ang puso ni Alexa sa narinig na sinabi ni Gavins. Kahit nakapikit ay ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata, sanhi ng pagbalong ng kanyang luha. Agad na nabahala si Gavins nang mas alat ang luha sa pisngi ni Alexa, mabilis niyang niyugyug ito. "Alexa, are you alright?" tarantang tanong rito. Tumango si Alexa na nakapikit pa rin. "May masakit ba sayo?" muling paninigurado ni Gavins. Umiling naman siya kasabay ng pagmulat ng kanyang mga mata. Malamlam ang mga matang tumitig kay Gavins. "Sorry," mahinang sambit niya. "It's okay, nasabi na lahat sa akin ni Helena, naiintindihan kita," samamo ni Gavins habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Sorry din dahil wala ako sa mga panahong hirap na hirap kang dalhin ng anak natin," hindyang paumanhin din niya kay Alexa. "Magpalakas ka para makalipat din tayo sa mga susunod na araw, okay?" Nakangiti pang wika ni Gavins. Tumango na lamang muli si Alexa, katok sa pintuhan ng silid na kinaroroonan ng gumambala sa kanila. Sumungaw ang ulo ng kapatid na si Helena. "Ate, kuya, sabi ng doktor ay pwede na daw ilipat si baby sa normal room, na stabilize na raw ang vitals nito," masayang balita ng kapatid sa kanila. Dahil sa narinig ay mabilis siyang napaupo upang tumayo na. Dahan-dahan lang, awat ni Gavin sa kanya, "Miss na miss ko na si baby. 4 days na ring hindi ko siya nakakalong." Nalalaya naman siya agad ni Gavins at narating ang silid na pinaglipatan sa baby nila, sa isang private room. Sa pagkakataong yun ay natitigilan si Gavins, dahil iyon ang kauna-unahang mahahawakan ng anak, tulog na tulog ito kaya hinaplos nito ang pisngi ng anak,
Sa paghaplos niya ay hindi niya maiwasang tumulo ang luha niya. Ganoon pala ang feeling na makita ang anak mo, at maramdaman ang sinasabing lukso ng dugo. Baby, nandito na si Daddy, magpagaling ka ha, aniya sa anak, lumaban ka para sa amin ni Mommy mo. Lumapit sila kay Gabby na hinahaplos ang pisngi ng kanilang anak. Kamukha mo siya, panimula niya, ngumiti si Gavans nang marinig ang sinabi ni Alexa. Yun nga ang unang nahalata niya nang unang makita ang anak, hindi maipagkakailang siya ang ama nito. Ewan ko nga at tila walang nakuha sa akin, wala ka naman noong panahong pinaglilihi ko siya, wika ni Alexa na kahit na luha ay pinipilit na ngumiti. Di ba sabi nila, kapag daw kamukha ng lalaki ang anak niyo, ay katunayang mahal na mahal daw ng babae ang kanyang asawa, nakangisi ng wika ni Gavans na matamang nakatingin sa magiging reaksyon ni Alexa. Tila gustong matawa ni Alexa sa sinabi ni Gavans. Alam ko ang abogado ay hindi naniniwala sa mga bagay na sabi-sabi o kuro-kuro lamang, balik niya sa lalaki. Will para sa iba, pero for me I know kaya kamukha ko si Gabby ay dahil mahal na mahal mo ako, hindi mo lang maamin, panunod yun na nito. Tila nainis naman si Alexa, kahit ba abogado na ito tumaas na masyado ang kumpiyansa nito sa sarili. Wow, lakas ng hangin, aniya sa kapaiwas sa lalaki ngunit mabilis siya nitong hinawakan sa braso. Umiiwas ka na naman, malumanay na wika ni Gavans. No, I'm not, matapang namang sinalubong ni Alexa ang titig niya. Sa pagkakataong yun ay magkabila ang braso na ang hawak ni Gavans at kapwa na sila magkaharap, bumilis ang pintig ng pulso ni Alexa maging ang kabog ng dibdib. Naririto na naman siya, nagpapasilong sa karisma ni Gavans. Posh, ani ni Gavans sabay tapal ang hinlalaki sa bibig ni Alexa, pagkatapos ay hinawakan ang baba nito at itinaas ang mukha, nilalaro ang ibabang labi nito. Lo, muling putol na wika ni Alexa, mahal kita Alexa at handa kong panagutan at maging ama ni Gavans, Anes ni Gavebs. Pero, please Alexa, hayaan mong mahalin ko kayo ng anak natin, hanggang sa unti-unti nang bumaba ang mukha ni Gavans sa mukha niya. Sa muling pagkakataon ay muling nalusap ang mga labi ng babaeng kay tagal na pinanabikan. Ninanamnam nila ang tamis ng kanilang halikan nang umingit ang kanilang anak, dahilan upang kapwa sila magbitawan, kasunod ng mga ngitian nila. Nagselos ata, pilyong ngiti ni Gavans na siniko naman ni Alexa, dahil kahit matanda na siya ay kinikilig pa rin siya sa lalaking kasama, biro lang, tila batang wika ni Gavans kasabay ng pagtawa. Mabilis na kinarga ni Alexa ang anak, ayon sa doktor ay mas mabuting padedehin niya ito, mas mabisa raw kasi itong pang-cleanse sa katawan ng anak, tutal ay pwede na raw itong padedehin. Bilang isang ina at gawain niya, ay mabilis na binuksan ang butones ng suot na blouse nang maalalang hindi nga pala siya nag-iisa roon, huli na nang mapansin niyang naroroon nga pala si Gavans at ngayon, ay matamang nakatunghay sa kanyang mag-ina. Tila pa naman gutom na gutom ang anak na umuungot sa kanibang dibdib. Tila na estatwa siya sa paraan ng pagtingin ni Gavans sa kanya. Tila nabato-balani si Gavans sa nakitang galaw ni Alexa larawan nito ng isang ulirang ina habang walang kemi na pinadidi ang anak sa harap niya. Ibang-iba ang Alexa na nakikita niya ngayon sa Alexa na una niyang nakilala. Sa totoo lang ay gusto niya ang pagbabagong iyon ng babae. Nang mapadako ang tingin nito sa kanya ay bumalatay sa mukha nito ang hiya. Ngunit sa nakikitang ginagawa ng anak nila, ay tila nanabit din ito sa gatas mula sa ina nito. Nakita niya ang pasimpleng pagtabing ni Alexa sa dibdib nito na nalantad gawa ng pagpapadidi niya. Ilang minuto silang nasa ganoon ng anak nang muli itong umingit, kapag ganoon ay alam niyang bitin ang anak, kaya ililipat niya ito sa kabilang dibdib. Hindi ko alam na mata ko pala si baby, ngiting wika ni Gavans. Nabigla si Alexa sa sinabing yun ng lalaki, at biglang nag-init ang katawan sa ibang pagkakaintindi ng isip sa sinabing iyon ng lalaki. Alexa, what is happening to you? Sita sa sarili. Oo, nauutal na wika, saka maingat na binaling ang anak sa kabilang dibdib. Maya-maya ay may kumatok sa pintuhan, agad namang tinungo yun ni Gavans upang pagbuksan ang taong nakatok. Dinig na tinig nito. Kinabahan si Alexa dahil iyon ang unang pagkakataong makilala ang papa ni Gavans. Hindi na niya namalayang nasa harap na ang Ginoo at nakangiting nakatingin sa kanilang mag-ina. Kumusta ang pakiramdam mo iya? Ang nakangiting tanong nito sa kanya. Naguluhan talaga si Alexa kung ano ang itatawag sa ama ni Gavans.
Napalunok pa siya upang tanggalin ang baykig sa kanyang lalamunan. Maayos na po, aniya na tila hindi pa tapos dahil hindi alam kung paano i-address ang lalaki. Papa ang itawag mo sa akin. May apo na ako at salamat sa iyo iha. Akala ko ay nakalimutan na nitong si Gavance ang salitang pamilya. Abay magti-30 na at ni girlfriend ay walang maipakilala. Magiliw na wika nito. Napatingin siya kay Gavance sa sinabing iyon ng papa nito. Nakangiti naman ang lalaki at hindi mo ari kung seryoso ba o hindi. Mas lalong natuwa ang papa ni Gavance nang makitang kamukhang kamukha ng anak nito ang kanyang apo. Aba, walang duda, apo ko nga ito, kawangis ni Gavance, marunong ka talagang gumawa, tila pambibida pa nito. Namula si Alexa sa narinig buhat sa papa ni Gavance, agad namang lumapit si Gavance sa kanya. Ganyan talaga si papa, palabiro, bulong nito sa kanya. Wala na siyang nagawa kundi ang makisakay, mukhang nagmana rin sa anak ko Mata ko na, antukin pa, alam mo iya, ganyan na ganyan yang si Gavance, sana lang ay nandito ang aking cab-iyak at tiyak matutuwa yun. Hirit nito na bakas din ang pagkalungkot sa pagkawala ng cab-iyak nito. Pa, alam kong masaya na si mama, anang naman ni Gavance sa ama, batid nito kasing sinisisi nito ang sarili sa pagkawala ng kanyang ina. Alam ko, nakakalungkot lang kasing isipin anak, ani pa ng ama, anyways, okay na ang lahat. Makakalipad na kayo sa susunod na araw kasi yun naman ang payo ng doktor, dagdag nito. Salamat papa, matapos ng 2 araw nga ay tuluyan na silang lumipad patungo ng Japan, upang doon ipagamot ang kanilang anak. Umupa na lamang si Gavance ng apartment malapit sa ospital na kinaroroonan ng kanilang anak, kabado man sa kahihinatnan ng kanilang pakikipaglaban, ay handa na sila para sa anak na umaasang sana ay madugtungan pa ang buhay. Napakabilis na mga pangyayari, tila isang kidlat na mabilis kumidlit, at ngayon nga ay nasa harap ng isang inchik na doktor. We will try first if your child tissues may accept the doses we gonna inject to him, just pray that he will take it cause if not, baka lumala ang kondisyon niya. Once his body accept the medicine there will be a 70% ng kaligtasan, mahabang paliwanag ng doktor matapos nitong suriin lahat ng mga papeles na dala nila galing sa ospital na pinanggalingan nila sa Pilipinas. Salamat Doc. We hope and pray that everything will be fine, naiiyak na wika ni Alexa. Nakita nilang bumaling ang anak na nasa isang bed na may salamin sa buong paligid nito. Tila hinahanda ulit ito sa panibagong pakikibaka sa karamdaman na tila mismong katawan na nito ang Sisuko. How could you imagine a 2-month-old fighting all those illness that even an adult can't understand? Kapwa sila luhaan nang marinig ng palahaw ng kanilang anak matapos itong turukan ng injection. Kagaya ng sabi ng doktor ay doon muna mamamalagi ang anak, dahil oobserbahan kung tatanggapin ng katawan ng anak ang gamot. It takes 20 doses, dahil sa bata pa masyado ang anak, ay kakailangan nilang babuan ang dosage ng gamot nito ayon sa kaya ng katawan. Ang ginawa ng mga ito ay testing lamang kung tatanggapin ba o hindi, kapag hindi kasi ginawa yon, ay baka mas lalong makalala ang gamot sa kondisyon nito, dahil para itong vaccine na kapag hindi kaya ng katawan ng taong tinurukan, ay mas lalong makalala sa kondisyon nito. Tila dinudurog ang puso ni Alexa habang walang magawa sa pagpalahaw ng anak sa iyak, tanging ang yakap ni Gavance ang nagpapatibay sa kanya, wala na rin siyang nagawa kundi ang yamakap dito upang humugat ng lakas ng loob. Maging si Gavance man ay nahahabag sa anak, ngunit bilang ama at lalaki kailangan niyang magpakatatag, lalo na at nakikitang tila nang hihina na naman si Alexa, kailangan niyang magpakatatag para sa mag-ina. Marami na siyang naisakripisyo at ginawa sa buhay niya, kaya alam niyang kakayanin niya ito. Magpakatatag ka lamang, bulong niya kay Alexa, everything will be alright. Gustuhin man ni Alexa sundin ang payo ng lalaki, ngunit tila maging ang utak niya ay ayaw nang sumunod, pagod na siya, almost 2 weeks pa lang mula nang malaman ang kondisyon ng anak, ay tila ayaw na ring lumaban ang kanyang katawan. Ramdam ni Gavance ang pagbigat ng katawan ni Alexa habang yakap siya nito. You have to be strong, tingnan mo ang anak natin, hindi man nagsasalita pero alam kong kumalaban siya. Please, Alexa, kailangan kita, kailangan ka ng anak natin. Sa narinig na sinabi ni Gavance ay natauhan si Alexa, tama ito, bakit siya Sisuko kung ang anak nila ay lumalaban, sa sandaling iyon ay payapa na ring nakatulog ang anak, kita pa ang pagkahapo nito sa pag-iyak. Sa pagkakataong yun ay lumabas na rin ang doktor,
Agad nila itong sinalubong upang malaman ang kalagayan ng anak, dahil hindi nila pwedeng puntahan ito. No worries, we need to observe 24 hours kung walang indikasyon ng pagsusuka at pagduduwal. Ang gamot ay magpapatuloy. What you can do now is to pray that he will take the medicine. Anito sa kaagad na nagpaalam sa kanila. Muli silang sumilip sa malawak na salaming pagitan nila ng kanilang munting anghel. Wala silang ibang kasama kundi sila lamang, kaya sila lamang ding dalawa ang magdadamayan. Magpahinga ka na muna, wika ni Gavin sa kanya na agad naman niyang tinutulan. Ayaw pa niya, natatakot siya sa maaaring mangyari kung pumikit man siya. Please Alexa, you have to take care of yourself too. Ikaw na muna ang magpahinga. After mo ay ako naman, pangungumbinsi ni Gavins. Nasa isang silid sila na connecting sa silid ng anak na salamin lamang ang pagitan nila. May sofa at isang bed na naroroon. Nang igi siya ni Gavins ay wala na siyang nagawa, kailangan niya rin kasi yun. Alam niyang pagod din si Gavins. Ngunit mas mainam na ang sinabi nitong salaitan sila para if may mangyari man, ay may isa sa kanilang gising. Habang nakaupo sa sofa si Gavins ay napabuntong hininga siya. Kahit papaano ay alam niyang tulog na si Alexa. Doon ay hindi niya na rin maiwasang ibuhos ang luhang pinipigilan sa harap ni Alexa, habang nakatanaw sa anak, ay hindi niya maiwasang kahit papaano ay panghinaan. Maya-maya ay si Alexa naman ang binalingan niya. Nangayayat na ito. Naaawa na siya rito lalo na nang malaman mula kay Helena na hindi biro ang pinagdaanan habang ipinagbubuntis ang kanilang anak. Idagdag pang halos maratay ito sa kama huwag lang malaglag ang kanilang anak. Napansin ni Gavins na tila nagising ang anak, alerto naman ang dalawang nurse na nasa silid ng anak, mabilis na kinuha na ng isa ng temperature ang anak. Pumalahaw ng iyak ang anak na biglang nagpagising kay Alexa. Nagulantang ang natutulog na si Alexa sa iyak ng anak, na bigla pa siyang bangon sa pagkabigla. Anong nangyayari? Agad na sambit, relax. The nurses are there. Malayo man sila ay kita nila ang pamumula ng balat ng anak, may mga tumubong tila red spot na tulad noong una na akala niya ay kagat ng lamok. Mas lalong nabahala si Alexa sa nakikita sa anak. Gusto man nilang puntahan ang anak ay wala silang magawa, umiiyak na lamang silang nanunod sa ginagawa sa anak, dahil naroroon na rin ang doktor at tila revive na lamang nito ang anak. No, anong nangyayari? Bakit ganoon? Palahaw ni Alexa, maging si Gavins ay talagang hindi na kaya ang nakikita. Nasuntok niya ang pader sa sobrang frustrasyong nadarama, at tila manikang pinipiga na lamang ang anak. Nang muling tumingin sa kinaroroonan ng anak ay tila tumigil ang pag-ikot ng mundo niya dahil natigilan lahat ng naroroon, ang nurses at ang doktor. Hindi pa patay ang anak natin, di ba? Hindi, di ba? Paulit-ulit na tanong ni Alexa kay Gavins, answer me, hindi di ba? Hindi? Halos panawan ng ulirat ngunit matapos noon ay ginambala sila ng pag-iyak ng kanilang anak, kasunod ng pagngiti ng ilang nurse. Muling kinapa ng doktor ang puso ng anak at ilang pulso nito, at nang makitang nag-thumbs up ay nakahinga rin sila ng maluwag. Muli ay sinalubong nila ito upang tanungin bakit at ano ang nangyayari sa anak. It's normal, he is adjusting to the medicine, it will affect his heart condition, napakaswerte mo, palaban ang anak mo, nagagawa niyang makuha ang tibok ng puso niya, akala namin na wala siya sa amin pero parang milagro ang nangyari, nagbilang kami ng halos 1 minuto, wala siyang palo pero nakabawi siya. It's a sign that his system taking the medicine slowly, ani ng doktor saka muli silang iniwan. Nang muli silang maiwan ay kapwa sila napaupo sa sofa, ramdam ang pagod lalo na si Gavins, nang sumayad ang likod sa sofa ay hindi niya maiwasang ipikit ang kanyang mga mata, thanks God, Osel saka pinakawalan ang munting luha na kanina pa nais kumawala.